Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic naman natin ay paano paramihin ang iyong tanim na rubber plant. So ito po mga rubber tree ko dito, rubber plant or rubber tree, whichever, ay nakatanim lang sa container. Yan, gaya yan. At normally, ang rubber tree ay pinaparami sa pamamagitan ng marketing. So binabalatan halimbawa itong kanyang katawan paikot, and then binabalutan natin ng medium yan, either lupa or coco peat. Sa akin po coco peat ang ginagamit ko, and then pag nag-ugat na yung binalutan, puputulin na yan at saka itatanim. So yun po normally ang ginagawang pagpaparami sa rubber tree, at napaka-effective nun. Ang karanasan ko 100% na nag-uugat. Ngayon mayroon pang isang paraan kung paano natin pararamihin ang ating tanim na rubber tree bukod sa marketing, at yan po ay ang pagkuha ng kanyang cuttings. So dito ang kinukuha kong cuttings ay ayan, yung mga tumutubo sa katawan. Ganito halimbawa, ayan, pwede kong kunin yan, and then paugatan ko siya, itatanim ko sa lupa lupa or coco peat po, pwede po yan paugatan. So example po, pipili lang tayo nung medyo magulang na. Huwag natin kunin yung bagong sibol pa lang na green pa. Yung kanyang tangkay, kasi malaki pa ang tsansa na hindi iyon mag-uugat. So yung medyo magulang na ang pipiliin natin. At normally nag-umpisa ako dyan sa ibaba, kagaya nito. Yan. So dito, ayan, medyo woody na. Nag-woody na yung kanyang ibaba. So pwede na po natin paugatan yan. Babawasan lang natin ng dahon. Yan. So pwede na po ito. At ito ay diretso tusok na agad sa lupa. So dito meron lang akong maliit na paso kung saan siya paugatan. Teka, panay ang tahol ng aso ng kapitbahay. Pause muna tayo. Alright, medyo tumahimik na. So ito, diretso tusok na sa lupa. O nga pala, kung medyo maselan ang balat mo, lalo na yung dito sa bandang braso, sa likod ng palad, iwasan na mapatakan ng dagta nitong ating rubber tree. Kasi po medyo irritant siya. Makaka-irritate sa inyong balat kung medyo maselan, manipis yung balat mo. So, ito, meron akong paglalagay na paso. Yan, maliit lang. Total, maliit lang din naman siya. At binasa ko na rin yung aking lupa. Yung lupa dito, ordinary lupa lang po ito na garden soil, may kahalong ipa. Binulok, pinatuyong ipa ng palay. So itutusok mo lang siyang ganyan. Mga at least 2 inches ang pagkakabaon natin sa kanya. Yan. Ganyan. Ipitin lang siya para siya tumayo ng mabuti. And then, ito ilalagay natin sa lilim. Huwag mo siyang paaarawan habang inihintay natin na siya ay mag-ugat. So, pag nakita mo namang tuyo na yung lupa, medyo diligan mo siya. O mas maganda panatilihin mo lang na medyo moist yung lupa. Huwag naman laging basang-basa. Kasi baka maunahan ng pagkabulok yung ating cuttings. And then, maghihintay ka dyan. Normally, mga 3 weeks to 1 month, meron ng ugat yan. At ito na yung example ng nauna ko ng pinaugatan. So nagpaugat na ako ng nauna para at least meron tayong sample. So ito po galing din ito. Dito nang galing, Yan ang galing sa isa kong puno na yan. Yan. Doon sa puno na yun nang galing itong cuttings na ito. Ito ay may 1 buwan na rin mula nang ilagay ko dito yung cuttings na to. So tingnan natin yung kanyang ugat. Kung gaano na ba kalago. So ayan. Yan sample na ugat niya. Yan. Yan dito sa ilalim, naglabasan na rin. Malago na kagad yung kanyang ugat. At nakita ko yan na siya ay nag-ugat na nang magkaroon siya ng bagong sibol, dito sa kanyang dulo. Yan. So, tingnan lang natin
Kalasin na nga natin lahat. Yan. Pagka naman ganito may ugat na ay madali nang buhayin itong ating rubber tree. Yan. Yung kanyang ugat. Yan. So sa loob lang ng isang buwan, ayan, nagkaugat na siya. Marami dyan naputol pa nang tanggalin ko yung lupa. Pero, ayan, ganyan lang kadali bumuhay. Basta manggagaling doon sa kanyang mga suwi yung ating kukunin na cuttings. Alright? Sundin mo lang yung ganitong pamamaraan at hindi magtatagal, makikita mo yan ay dumadami na ang iyong tanim na rubber tree. Alright, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!